Kakalungkot, ano? Kaya sinasabi ng mga bumabasa sa Bible na kung pala napatay si Abel, ang pinatay ni Cain, paano nagkaroon ng asawa si Cain? Kasi hindi na pag hindi ka familiar sa Bible, hindi na ibinitali ng isa-isa. Gagamitan to ng common sense. Lumipas na yung panahon, sa chapter 5, nagkaanak ng babae at lalaki si Adan at Eva, automatic na yun. Na sila-sila rin. Ano ba? Hindi na kailangan pang i-elaborate ng mahaba. Sinasabi sa Ephesians 4:31-32, let all bitterness and wrath and anger and clamor and slander be put away from you. Yung mga ginawang Kristiyano. Along with all malice, be kind to one another, tender-hearted, forgiving one another as God in Christ forgave you. Yun ang lagi natin pong tatandaan. Ang Diyos ay nagpatawad, magpapatawad din tayo. Episode 4:31 ADB. Ang lahat ng kapaitan at kagalitan at pagkakaalit, puro galit yan eh. Kadaldalan, yung pagsasalita ng masama, panglilibak, yung pang-aapi, ay mga alis nawa sa inyo pati ng lahat ng masasamang akala. At magmagandang loob kayo sa isa't isa sa mga mahabagin, sa isa't isa, mga mahabagin, na mga patawaran kayo sa isa't isa. Gaya naman ang pagpapatawad sa inyo ng Diyos kay Kristo. Hindi maiiwasan to na may nagagalit sa atin. Hindi rin naman natin maiiwasan hindi magagalit. Pero aalisin agad. Yung karugtong ito, di ba, huwag lumubog yung galit. Huwag ibabaon. Kasi ang daming problema sa katawan eh. Ang magiging effect nito, tataas yung BP, stress, nandun na, pinaliwanag ni Dr. Ong yan. Na napakarami ng maidudulot nitong patayin ka ng galit unti-unti. Eto, kilala niyo po ito? Si Moses. May mga, may mga character sa Bible na galit eh. Pwede magalit? Pwede, huwag niyo iisipin na, ituro ni Brother Willard, huwag daw magagalit eh. Hindi ibig sabihin na lalawakan natin na pwede ba hindi tayo magagalit? Hinatalsikan ka lang, dumaan ka niya sa kalsada. Bilis-bilis na sasakyan, natalsikan ka, may putik, hindi magagalit ka. Normal yun. Ang sinasabi, yung pagtatanim, yun yung masama, na nagdudulot ng pagpatay. Si Moses, nakikipag-usap siya sa Diyos. Di ba? Anong ginawa ni Moses matapos ibigay ng Diyos yung 10 utos? Binasag niya. Bakit niya binasag? Pagbasa niya, tuwang-tuwa ako. Ganun ba? Galit na galit ako. Kasi si Aaron, yung kapatid niya, nakikipag-usap siya sa taas sa Diyos, gumagawa naman ng Diyos-Diyosan. Nawala si Moses doon, nawala. Ikaw, Aaron ka. Sinira niya yung 10 Commandments. Kaya nagkaroon ng ikalawang paggawa, yun Deuteronomy. Kasi sa Exodus ito. So makikita natin, ang daming halimbawa. Yan. Si Pedro, diba? Nang inaresto ang Panginoong Jesus, inilabas yung itak, ginanon si Malco. Anong ginawa ng ating Panginoong Jesus? Kasi magagalit din to si Pedro eh. Paglalabang kita, Panginoon. Ganon, ayan. Sabi ng Panginoon, wag ganon, kayo lenti. Hinawakan niya yung kamay, nawala yung sugat, gumalik. So anong pinakita ng ating Panginoong Jesus niya sa bagay na yan? Miracle. Para yung mga tao ay maniwala na siya ang sinugo ng Diyos. So maliwanag po, makikita natin sa bawat talata na ang galit ay pumapatay. Hindi kailangan mamahay sa puso ng isang tao ang galit dahil ito ay parang isang halimaw na kapag nakawala ay papatay. Natalo na yung buong katawan. Sa madaling salita. Yan nilalarawan sa isang halimaw. Pinapakain mo siya ng mga nakakainis na bagay hanggang sa siya ay sumabog. Yun. Ang sabi dito sa 5:21-22, you have heard that the law of Moses says, do not murder. If you commit murder, you are subject to judgment. But I say, if you are angry with someone, you are subject to judgment. So yun yung nakaraan. At ngayon nga, papasok tayo dito po para makita po natin. Matapos ang halimbawa ni Jesus tungkol sa galit, muli niya itinuro sa kanyang mga tagasunod ang tungkol naman sa pangangaling niya. Nakita niya, makapal yung crowd.
Ano? Ginamit na naman niya yung word na sinasabi na narinig ninyo na sinasabi noong una. Diba? Huwag kang papatay. Ito naman, narinig ninyo na sinasabi noong una, huwag kang mangangalunya. Ang tanong, saan ito nakalagay? Yung murder na yan at adultery. Narinig daw ninyo saan na sinasabi noong una. Di ba ito nakapaloob sa 10 commandments? Ano po? Ito yung nakapaloob dun eh. So, ibig sabihin, narinig ninyo, sinasabi ni Moses. Ngayon, ang sabi sa 5:27, huwag kang mangangalunya. You have heard that it was said, you shall not commit adultery. 5:28. Ngunit sinasabi ko sa inyo, na ang tumingin lang sa isang babae, tumitingin ka pa lang ha, wala ka pang ginagawa. Hindi mo pa hinahawakan. Ano daw ang sabi? Na may masamang pagnanasa ay nagkakasala na ng pangangalunya saan? Sa kanyang isip. Parang murder din eh. Nagagalit pa lang ako. Hindi pa kita sinasaksak. Hindi pa kita pinapatay. Ngayon, ganito rin, tinitingnan pa lang kita. Wala pa akong ginagawa. Pero ako daw ay nagkasala na ng pangangalunya. Ano ba? Ang tindi, di ba? Sa kautusan ng Panginoon Yesus. Bakit? Sa mata mo pa lang, hinuhubaran mo na ako. Yo, parang gano'n. Sa mata mo pa lang, sa pagtingin mo pa lang, nire-rape mo na ako. Nagkakasala ka na dyan, gumagana na sa puso mo, sa isip mo ang lahat ng kalaswaan. Kaya, lust turn to adultery. Mag-uumpisa yan eh sa paboso-boso, pasilip-silip, parang gano'n eh. Patingin-tingin kunwari, hanggang mangmamanyak na. Hanggang susunod, rapist na siya. Ayun na. Kita? Lumabas na. Kaya, napakaliwanag na sinasabi ng ating Panginoong Yesus na may kinalaman yung actions at thoughts sa pagkakasala po natin. You have heard that it was said, you shall not commit adultery. But I say to you that everyone who looks at a woman with lustful intent has already committed adultery with her in his heart. So ito ay maliwanag na adultery in the heart. Wala pang nangyayari yan ha, pero madalas nangyayari ito sa mga Kristiyano. Lalo na sa mga social media platforms, diba? Lalo na yung mga ginagawa nating mga FB na yan, mga post kung ano-ano dyan, TikTok. Hindi ko sinasabing masama yun. Ang sinasabi natin, yung mga content malalaswa na umaakit at umahatak ng million views na sa kabila ng ganoon ay dumadami yung kita nila. Kasi pinapanood ng mga barako. Ano po? So makikita natin dyan, may kasalanan din palang nakapalood doon. This verse refers to the commandments against adultery stated in Exodus chapter 20 verse 14. Sa 10 utos. This verse follows immediately after the prohibition against murder. And the sermon follows the same pattern. Ayun, isa siya. Kasi ito ay nag-uumpisa, hindi mo pa ginagawa eh. Pero ang equivalent ay nakapatay ka na, nakalunya ka na. Ganun agad. Alam ng mga tagapakinig ni Jesus na ang tinutukoy niya ay ang nakapaloob sa 10 utos na binigay kay Moises ng Diyos. Malinaw na ito ay may kinalaman sa pag-ibig sa kapwa. Kasi kung iniibig mo ang iyong kapwa, hindi mo papatayin. Kung iniibig mo ang iyong kapwa, hindi mo kakalunyahin. Ano po? Kaya may kinalaman ito sa pag-ibig sa kapwa. Alam ko, nandito ito sa ano eh. Kasi chapter 5 ito eh. Ikuhanin natin yung context. Ano po? Nandun yun sa dulo. Sa Mateo chapter 5. Kaya may kinalaman sa pag-ibig sa kapwa. Ayun o. 5. Opo, patuloy pa po natin ang context. Sa 44. Ayun, 44 po.